Okay, ito na po tayo. Si Man Scarpio po umiiyak. Makikipag-divorce na yata itong hayop na to eh. Ha? Makikipag-divorce na yata si Man Scarpio. Didimanda po ang AMLAC. Didimanda po ang bangko. What? What the fuck? Aray ko. Pakinggan po natin si paring Man Scarpio na, alam mo, man, sabi ko sa'yo, man, delikado ka. Pare, usapan lalaki lang tayo, pare, ha? Pare, usapan lalaki to, pre. Ba't ganon? Mas lamang si kumare kaysa sa'yo. Diba? Pare, itaas mo yung pagkalalaki natin, pre. Mas masaya kay kumare. Aray ko. Ha? Paring Mans, ano ba nangyayari, pare? Sige, bigyan natin reaksyon. Ihahabla na asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio ang ilang opisyal dahil sa pagsisiwalat ng bank records nilang mag-asawa sa hearing ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Nakatutok si Jonathan Andal. Pumapalag ngayon ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio. Mans, kanino ka pumapalag? Kay Zay o kay Sara? Aray ko. Pare, ayusin mo. Pare! Ayusin mo, pre! Aray ko. Mamaya, malalaman mo, pre. Tapos sisiwalat sa impeachment hearing noong April 22 na mahigit 6 na bilyong piso ang mga transaksyong dumaan sa bank accounts nilang mag-asawa. Sabi ng Anti-Money Laundering Council, kaduda-duda o masyado yang malaki. Bukas, irereklamo ni Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office. Totoo yan, Ma'am Anet, ha? Totoo yung sinasabi ni Ma'am Anet. Bago pala makarating ng AMLAC yan ay utos ng Bangko Sentral. Di ba tama, Ma'am Anet? Yan po yun, memorandum ng Bangko Sentral. Utos sa kanila yan na sila ay kailangan pag may suspicious, ang memorandum nila magre-report sa AMLAC. Tama, Ma'am Anet, di ba? Talino ko ba, Ma'am Anet? Ha? Ma'am Anet, matalino ba ako? Aray ko. Ha? Hindi, alam nyo po kung ba't, ito aminin ko na nga. Ayokong aminin to kasi baka sabihin nyo, pogi lang ako eh. Kung matatandaan nyo po, may equitable bank dati. May equitable bank. Siyempre, mahirap lang po kami. Drama na to, ha. Insert sad music. Aray ko. Alam nyo po ba dati, mahirap lang po kami talaga eh. Nag-janitor kasi ako. 1 month lang ako, nag-janitor ako sa equitable. Aray ko. Totoo po yan, ha? Walang ano. Nag-janitor po ako dati. Nag-janitor ako doon. Hindi ko nakayanan kasi ang daming boss. Pag janitor ka, di ba? Pag janitor ka, ang dami mong boss eh. Boss mo yung gwardiya. Di ba? Boss mo yung sexy na clerk. Yun, okay lang yun, sexy na clerk eh. Aray ko. Dahil mong binabati sa umaga. Morning, ma'am. You're so sexy. Ice cream yummy. Diba? Hindi ko kinaya. Dahil utos. Akala ko map-map lang. Pati pagkain nila, bibiling ko. Nakalista na eh. Kuya, bili mo naman kami ng breakfast. Sige po, bili kayo ng breakfast. Siyempre, mga unang linggo, masaya ka pa eh. Sige ma'am, bili ko yung breakfast. Tapusin ko lang to. Tapusin ko lang tong lobby. Map. Sige ma'am, bili na po akong breakfast. Bibili na akong breakfast. Wala pang 3-in-1 nun. Pagpapatimpla ko pa ng kape dun sa may nagtitinda. Kape nga po. Tek, pag gano'n, bibigay mo, ma'am. Sige kuya, mamaya naman. Map ka na naman. Tapong basura. Linis banyo. Maya-maya, tanghalian na. Tek, na. Tanghalian naman. Aray ko. Hirap. Tapos, messenger ka pa. Kuya, paano mo naman to doon? Kasi paano mo to, kuya? Madali mo naman to documents doon, kuya. Pa-Xerox naman, kuya. Aray ko.
Wala pa Xerox nun eh, yung printer Xerox. Uso pa nun yung telegrama eh. Kuya, ang tagal ng telegrama, ano mo na nga lang? All around. Pagod ako. Kaya medyo may alam ako dyan sa mga bangko-bangko. Kaya medyo may alam po ako dyan sa Equitable Bank, dyan sa may Malate. Daming boss. Tapos pag kay manager naman, kala mo yung manager, kala mo narka ng katulong eh. Buhatin mo to. Yes sir. Dali mo dun sa Toyota Corolla ko. Aray ko. Corolla pa yung dala niya eh. Sir. Start mo na. Okay sir. Pagdating niya, ito, susi. Release mo, carwash mo na. Yes sir. Aray ko. Anong carwash? Pati carwash, inaabot ko eh. Carwash eh. Ito. Sir, salamat ha. Binigyan ako. 5 good morning towel. Sir, salamat ha. Hindi sa'yo yan. Sa kotse yan. Okay po. Aray ko. Kala ko yung good morning towel. Siyempre, pabis na ako. Salamat sir ha. Hindi sa'yo yan. Sa kotse yan. Di pa uso nun yung Inauso ngayon, yung chamois. Di pa uso nun. Good morning towel. Ganun ko. Yan lang ang konting istorya. Diretso na tayo kay Paring Mans. Paring Mans, ayusin mo Sina BSP Governor Eli Remolona, Oh. AMLAC Executive Director Ronel Ito po yung kakasuhan. Si Bangko Sentral Governor, yung namumuno, Remolona, siyempre si Beneventura, si AMLAC, si Jervil Ruizro, si Akbayan, Sendanya, Jokno at De Lima. Aba! Ventura at House Justice Committee members dahil sa anyay paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Nagsabuatan aniya ang mga ito para illegal na isiwalat ang mga classified confidential banking record nilang mag-asawa. Absolute at walang exception aniya ang pagbabawal sa paglalabas ng bank records na nakuha ng AMLAC. Mali ka dyan, mali. Mali ka dyan. Maling-mali eh. Ang AMLAC, wala siyang magagawa kung hindi kayo nagkaroon ng suspicious transaction. Tama, mali? Hindi pupunta ang AMLAC dyan kung walang suspicious transaction. Bakit mo sila irereklamo? Yun lang yun eh. Kung ang mga deposito nyo ay hindi exceeding, hindi suspicious, hindi pupunta yung AMLAC dyan. Safe kayo. Diba? Yung bangko ang pupunta dyan. Kaso, kaya nasampi na ang AMLAC kasi nga, exceeding kayo, suspicious kayo sa transaction. Ba't mo sinisihin yung AMLAC? Naggagather lang sila ng record. Mahirap kasi pag nabibisto eh. Pangalawa, bakit wala si Trillanes? Dapat demanda nyo si Trillanes. Bakit wala si Trillanes? Dahil totoo eh. Aray ko. Masakit ang totoo. Wala si Trillanes at didemanda nyo. Dapat didemanda nyo si Trillanes. Ba't wala si Trillanes? Totoo eh. Aray ko. Kasi pag dinimenda yung si Trillanes, tatampalin kayo ng katotohanan. Aray ko. Pangatlo, wala si Trillanes, Call of Duty lang ang ginawa ng AMLAC. Pangatlo, bakit hindi nyo sagutin? Bakit hindi pumunta si Sara sa Commission on Justice para ipaliwanag sarili niya? Bakit sa media? Vlogger kayo? Basic eh. Sasagutin nyo lang. Diba? Sasagutin nyo lang eh. Hindi nyo pa masagot. Ilang beses na ba hindi sumasagot? Ang sagot ba sa social media? Pang-vlogger yun eh. Hindi naman VP, vlogger president eh. Tama, mali.
Yung akala ni Sarah yung OBP, Office of the Blogger President. Aray ko. Sarah, huwag kang tanga. Hindi ka Office of the Blogger President. Inang-ina ka, bobo mo. Sagutin mo. Hindi, puro ka post, puro ka video, leche ka. Aray ko. Oh. Yan tayo eh. Butas na butas kayo dito. Di ba? Nakachamba ulit sa live. Sabi ni Trixie Villa. Mag-subscribe kayo kay Trixie Villa. Malapit nang maging 100k yan. Ayan po, mag-subscribe kayo kay Trixie Villa. At syempre, yung mga nag-subscribe, mag-unsubscribe kayo kay Attorney Claire, sa akin na kayo mag-subscribe. Joke lang. Aray ko. Joke lang. Joke lang kanina. Kausap ko si Yusek. Yusek, oh. Problema. Yusek, may problema ako eh. Bakit? Kabit daw kayo ni BBM? Aray ko. Aray ko. Ay ko. Sino sabi? Nyanyak. Aray ko. Aray ko. Tapos siya ko. Ano mo ba yan? Tawa siya ng tawa eh. Ano mo ba yan? Ba't nakingongo yan? Alam niya bakit? Panahon ni Moises yan eh. Umarang sa gitna. Nagpatiuna sa Israel. Eh hindi niya alam mahatiin. Yun, kasama na pag-aawi ni Moises, sapo lang. Aray ko. Tawa ng tawa eh. Tawa ng tawa sa akin eh. Yan ha. Central Bank audit all banks once a year at random. Ang galing ni Ma'am Anet. Oh. Thank you Ma'am Anet sa mga wonderful idea. Thank you Ma'am Anet. Yun. Sinapul ni sabi ko Yusek. Aray ko. Ba't nilalamok tayo dito? Lasang crispy pata. Aray ko. Di ba? Tawa ng tawa si Yusik. Nasapo lang uso. Oh. Pero bumalik tayo dito. Wala si Trillanes. Wala. Dahil takot sila. Tsaka isipin nyo, sa daming binintang po na Trillanes, in many occasions that Mr. Trillanes have been accusing. You feel me? You feel me? Jason Reyes, you feel me? Francis Eric Cavalle? In many occasions that Mr. Trillanes have been accusing the Duterte family. How they cannot rebut in this accusation? Aray ko. Okay? Kasi nga po, totoo. Masakit pag tinampal ka ng katotohanan. Dahil pag kinasuhan po nila si Trillanes, ibabalik ni Trillanes sa kanila ay totoong dokumento. Pag sinabihan po nila si Trillanes na violating si Trillanes ng bank secrecy, ano gagawin ng husgado? Uungkatin yan. Uungkatin lahat ng mauungkat para mapatunayan na si Trillanes ay nagsasabi ng totoo. Ano ang pwede maungkat? Mga bank records. Anong pwede maungkat? Ang AMLAC suspicious records. Aray ko. Di ba? Wala. Sa pool. Ang Secrecy Law at Data Privacy Act. Nagsabuatan aniya ang mga ito para illegal na isiwalat ang mga classified confidential banking record nilang mag-asawa. Absolute at walang exception aniya ang pagbabawal sa paglalabas ng bank records na nakuha ng AMLAC.
Buwelta ni Congresswoman Leila de Lima, wala silang nilalabag na batas dahil hindi anya saklaw ng mga pagbabawal ang impeachment proceedings. Tanging mga opisyal at empleyado ng mga bangko raw ang pinagbabawalang magsiwalat ng bank records. Tama! Punto naman ni Akbayan Representative Percy Sendanya, exempted ang impeachment hearing sa saklaw ng Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act. Tama rin po yun. Pinakita ko sa inyo. Sa 1405, tama ba? 1405. Ha? Pinakita ko sa inyo, di ba? 1405 yun. O, ulitin natin para sa mga bobong DDS. Mga DDS, ganito kasi dito, sinasampal namin ng dokumento. Hindi kami dito yung, kawawa naman si Tatay Digong. Kinulong ni BBM. Diba? Ganun mag-react po yung mga DDS eh. Kamusta na, wawa naman, Sarah, pinagtulungan nila. Aray ko. Inang ina. Hanap simpatya mga ayop. Aray ko. Oh. Nasusulat ba? Nasusulat po ba? Basa. Except upon written permission of the depositor. 'Di ba? Mawe-waive po ang bank secrecy kapag may written permission ng depositor. Ano pa? In cases of impeachment. Aray ko. Diba? Legal ba o illegal ang ginawa ng Committee on Justice? Legal. They have the power to initiate the impeachment. And what is the meaning of initiate? To provide a probable cause. And under that probable cause is to investigate, to subpoena. Okay? Aray ko. Pakalinaw. Diba? Ganun po yun. Hindi yung tatanga-tanga-tanga sa mananakot ng kaso. Kalokohan yan. Dahil ang sinusundan ng Committee on Justice, they are following the footsteps of the Supreme Court. And especially the footsteps of the Constitution. Aray ko. Diba? How could it be wrong when you are following the legal footsteps of the Supreme Court and the legal footsteps of the Constitution? Your Honor, Mr. Chair, I am Burat Buto. Aray ko. I think this impeachment complaint of Sara Duterte is really obvious that our beloved office of the vlogger president is guilty. Very, very guilty. Because imagine, if you are not guilty, you will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. And even many will face you, will drown you, will violate, will everything, humiliate, name it. You will stand firm, looking them in the eye and said, I am innocent. But in this case, Your Honor, Mr. Chair, we are seeing office vlogger president making only a content to answer in Committee on Justice. What a stupid! Aray ko. Pagaling mo si BBM, no joke. Uy, grabe may nababasa na po ako sa comment section Grabe po Uy, may nababasa na ako sa comment section nyo sabi ano ba yan Yolo? Pilipino ka, mag-English ka. Pilipag-Tagalog ka. Ang hirap kami. Proud ako Yolo, mahalin mo ang sariling wika. Proud ako, hindi nila alam, mali-mali yung English ko Aray ko.
Di ba? Tontuwa sila sa English ko, kala nila, grabe, hindi naman. Sabi pa yung isa, Pilipino ka, magtagalog ka. Hindi naman tayo international channel eh. Oh! Aray ko. Ayop! Ayop! Proud na proud ako sa sarili ko eh. Parang ang galing ko mag-English eh. Amihan nyo, no? Hindi naman tayo international channel. Magtagalog ka. Aray ko. Ay, feeling ko, ang galing ko mag-English. Putik eh. Aray ko. Tapusin natin to. Imbes na magaksayaan niya ng papel at oras sa pagsasampa ng reklamo, paharapin na lang daw ang bise sa April 29 hearing at doon magpaliwanag. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng ibang irereklamo ni Carpio. Jonathan Andal. Tama yun eh. Alam nyo po, magpaliwanag ka. Di ba? Magpaliwanag ka because, ano yun eh, kapag nagpapaliwanag ka, didepensahan mo yung sarili mo. Hindi didepensahan mo yung sarili mo. Saan? Oh, didepensahan mo yung sarili mo na magnanakaw ka talaga eh. Umiiwas ka eh. Di ba? Silence sometimes is a sign of guilt. Aray ko.